Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Yung mga bago pa sa aking YouTube channel na hinahanap ako sa Pilipinas dahil may pagagawa. Wala pa ako sa Pilipinas, hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo. 20 years na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait, dito sa aming kumpanya, Mayadin Shooting Range, bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Okay, at wag din na kayong magtanong sa akin ng mga binibintang baril. Magtanong lang kayo sa akin ng sira ng mga baril at sasagutin ko yan sa abot ng aking maliit na kaalaman. Okay, at bago ako bumati at pasalamatan kayo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Alito Ilustrisimo. Okay, ang sabi ni Alito Ilustrisimo, "Good PM, sir, bakit ang 1911 caliber 45 pagkalabitin walang bala nag-stack up ang firing pin? Nag-stack ang firing pin. Thanks po." Okay? At gusto ko lang muna pasalamatan ang aking 34,200 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyo, lalo sa mga hindi nag-skip ng ads, sa ating mga silent viewers. Importante po na kayo ay mag-skip ng ads sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Okay, ang kinikita po natin sa YouTube ay diretso pong itinutulong natin sa kanila dahil nakapagpatapos naman tayo ng 4 na anak at sapat naman yung kinikita natin dito sa kumpanya. Naisipan ko pong gumawa ng YouTube para itulong naman do sa mga mga estudyante na gusto makapagtapos na anak ng mga single parent. Okay, ayan, at pasasalamatan ko lang ang mga tumulong sa atin. Okay, si JC Antonio Official, tinatanong yung ating GCash number. Ito po ang GCash number natin, yan, nakadikit sa ating likuran sa may pinto. Ayan, at to sa mga ating mga masugid na taga-subaybay at supporter na tumutulong sa ating mga estudyante, si Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, thank you very much. Ang aking kaibigan dito sa Kuwait, Architect Arnel Salvador, yan, maraming salamat, shout out sa iyo. At gayon din kay Boy Umay, isa rin nating supporter, Jubil Platon, yeah. At maraming salamat sa inyo sa inyong panunod at pag-share. Please thumbs up ang ating mga videos para makatulong din tayo. Ayan, at gusto ko rin i-shout out ang ating mentor sa YouTube, si John Sahibert. Please support yung kanyang YouTube channel. At ganyan din si Renegade Offline Channel, ROC, Out of the Box. Yan yung mga channel. Supportan po natin ang mga maliliit na nating mga YouTuber na mga kababayan. Ayan, at lagi kong sinasabi na panoorin ninyo yung mga videos ko dahil doon kayo matututo. Ang problemang ito ay nag-ugat sa kulang sa kaalaman. Kaya nga meron tayong videos na dapat ba na ikinakasa at kinakalabit ang baril ng walang bala? Okay, so yun, kung pinapanood ninyo yun, malalaman ninyo kung bakit ito nagkaganito. Okay, ang naging problema nito ay napakasimple. Itong kanyang spring, firing pin spring, ayan, pag yan ay naputol, yan, ang mangyayari dyan, ayan ay iiksi na at yan ay magiging ganyan na yan. So natural, pag putol na yan, ayun, pag kinalabit ninyo ng walang bala, ay hindi na babalik yan. I-stack na lang yan. Nakalabas yan ng ganyan. Lalabas yan. So delikado yan pag nag-chamber load kayo, lalo pag ginabitan ninyo ng tactical load, yung nag-release kayo ng slide stop na may bala yung magazine.
posibleng biglang pumutok yan. So napakadelikado yan. So panoorin ninyo yung mga videos ko at malalaman ninyo kung paano ninyo maiingatan ang inyong mga baril. Paano ninyo lalangisan, paano ang tamang pag-dry fire. Hindi ko natatalakayin ngayon sapagkat may mga videos naman tayo, maghahaba tayo. Panoorin ninyo, mapa-revolver man yan, paano ninyo malalaman kung ang inyong mga firearms ay original, ano ang dapat gawin, tamang paglilinis. Napaka-importante po yung mga videos ko na yan. Kaya nga po ibinabahagi ko sa inyo ng libre para yung mga ganitong problema ay hindi na ninyo danasin. Ang mahirap niyan, pag naka-aksidente ang mga firearms ninyo dahil lamang sa maliit na problema, ito lamang firing pin spring. Firing spring lamang. At saka tinuro ko rin kung paano ito lilinisan, Johnson Buds lang. Paano tatanggalin ang mga firing pin, kompleto po tayo, paano yan. Ang mahirap yan, pag nakadisgrasya ang baril natin dahil sa ating kapabayaan at dahil sa kakulangan ng ating kaalaman. Dapat po tayo ay maging responsible gun owner. Hindi po natin pinababayaan ang ating mga baril na basta-basta na lamang natin na ginagamit nang hindi natin alam kung paano. Kamukha niyan, dry fire tayo ng dry fire. Ayan, ang nangyayari, mapuputo lang inyong firing pin. Spring. Yan ang mangyayari. So, baka makadisgrasya. Yun ang sa akin. Mabuti na lang kung hindi makakadisgrasya. Dapat, alam natin kung paano natin iingatan ang ating mga baril. Yan ay parang ang mga firearms, parang mga anak natin din yan. Iniingatan natin yan. Inaalagaan natin ng tama. At kung paano natin din gagamitin ng tama. So, yung nasa mga videos natin yan. So, maraming salamat din sa iyo. Katanungan at marahil marami pang hindi nakakaalam, so alam na ninyo, panoorin ninyo yung mga videos ko, hindi ko na tatalakayin ngayon, maghahaba tayo, napakahaba nun at ang dami ko namang mga videos na ginawa. So ano ang dapat ninyong gawin? Ang dapat ninyong gawin ay bumili kayo ng firing pin spring, na bili kayo ng Wilson Combat. Yan, marami naman brand yan at ang bilhin ninyo yung extra power. Okay, matibay yung extra power. May mga stainless pa nito. So, bibili lang kayo. At kung bibili kayo ay huwag kayo sa akin magtanong. Lagi ko sinasabi, kung may mga sira ang baril ninyo at kailangan ninyo ng firearms, sa mga gun store kayo magtanong. At kung may mabibilang kayo sa online, uso na ngayon ang pagbili sa online, makakabili rin kayo sa online. So ayan, at sana ang videos na ito, bagaman na maliit na problema, ay malaki ang magiging impact nito pag nagkataon at nakadisgrasya ang inyong mga firearms. Yun ang sa akin. Kaya ako naggawa ng YouTube channel na kaganito dahil nababasa ko sa Facebook noon na maraming nagtatanong, yung iba binabastos yung mga nagtatanong, nagtatanong lang naman, binabastos. So naisipan ko na gumawa ng ganito para makatulong sa ating mga kababayan Pilipino, na wag po tayong pambas. Kung may magtanong sa atin, sagutin natin ng maayos. At kung wala tayong may tutulong, wag na tayong mag-comment pa. Okay, ako nga dito nababas din paminsan-minsan, pero inaano ko na lang na ang aking adikain ay makatulong. Okay, ito ng inyong Pinoy Instructor. Sana sa maliit ng videos, sa maiksing videos ko na ito ay may natutunan tayo. Okay, palitan lang ninyo ito. Inaano ko yung Wilson Combat, maganda yun. Extra power na firing pin spring. At kung isasama na ninyo ang firing pin, mas maganda para baka yung firing pin ninyo ay nagkamero na dito ng mga gatla-gatla dahil sa pag-stack niyan. Ang mangyayari niyan, kung patuloy ninyong ganyan yan, pwedeng maapektuhan din yung butas na dinadaanan nito. Maaring kasi tapered yan Baka yun ay lumaki ng lumaki ang inyong primer pag pumutok.
ay magkakameron ng problema. Yun ang sunod na magiging problema niyan. So ayan, at magtanong lang kayo at sasagutin natin. At doon sa mga nagsasabing paulit-ulit ay pasensya na kayo dahil pinagbibigyan natin ang bawat mga katanungan ng ating mga kababayan. Hangad natin makatulong. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Mag-iwan ng God bless us all. Thank you very much.